Hi sa inyong lahat mga kaibigan, welcome po tayo sa ating mumunting YouTube channel. Kumusta kayong lahat? Pasensya na kung hindi ako nakapag-upload ng mga nakaraang araw kasi meron akong pinasukang trabaho, kumbaga sideline ko para makatulong na rin sa ating mga pamilya financially. At pero bago muna, nais ko muna kayong batiin lahat ng mga mahal kong subscribers at silent viewers sa lahat ng OFW sa ibang bansa at shoutout na rin sa lahat ng nagte-treasure hunting dyan all over the Philippines. Kaya ito, simulan na natin. Nakikita ninyo ang malapad na dapanas na merong nakaukit na mga marka. Ibig sabihin nun ay stone map. Hindi lang tayo isang beses na naka-encounter ng ganito mga ka-TH. Madami na. At madami na rin ako napuntang site na hindi ko pa nabalikan. At next time, kung magkakaroon ako ng sapat na panahon ay videohan ko yon. Pasensya na kung malabo yung camera natin kasi hindi naman to kamahalan at malay nyo ay sa susunod nating upload ay malinaw na at medyo hapon na rin ito kaya pagpasensya nyo na, pero kahit papano ay pinilit kong ma-upload mula SD magiging HD siya para luminaw naman konti. At eto, pagka stone map mga kaibigan ay medyo komplikado kasi meron tayong tinatawag na grabbing method at mirror type. Kasi iba naman yung pagkaka plano o diagram ng mga Hapon dati. Kasi pagka sinasabi natin grabbing method ay posibleng binaliktad yung mga trigrams or mga positioning directional sa compass orientation. Kaya ang gawin natin ay kinakailangan nating pilatisin. Okay? Kasi medyo talagang sinasadya nilang baliktad. Kahit stone map pa yan, ay komplikado pa rin basahin kung wala tayong alam sa mga tinatawag na uh, 8 trigrams. Hindi lang 8 trigrams, meron din tayong tinatawag na 16 compass bearing direction. At mayroon pang ang 32, 'di ba? At madalas na ginagamit natin ay yung mga uh, uh, directional pointer uh, sa compass orientation, yung 8 trigrams. Kaya galing sa stone map ay tignan muna natin yung plastada ng lugar kasi creek ang ibig niyang sabihin. So aralin natin, kung maaari mag-drawing tayo at itsurvey natin yung kabuuan ng lugar kung ano talagang hitsura ng creek, kung tama ba ang diagram na nilagay dyan sa malapad na palanas or bato. At tignan natin yung mga dot na posibleng nagpapahiwatig ng item or nagpapahiwatig ng mga malalaking bato, katabing bato or mga lumang puno. Pero pagka lumang puno ay medyo mag-alangan na tayo kasi wala na yung ibang puno kasi pinutol na. Liban na lang kung bato. Unfortunately, ang ibig sabihin ng mga ganyan na mga dot kasama ng mga linya ay item. Nagsasaad ng mga yan ng quick deposit yung mga pagkaganito ng mga sistema ng lugar. Pagka dead creek, tinutumbok din niya yung mga old road. At tamang-tama nga dahil sa history ng lugar na yan, meron talagang old road yan na dati pang daanan ng mga Kastila. So imagine, wala pang mga Hapon yan. Una pa yung mga Kastila. Sa pagdating ng mga Hapon, ay yun na ang sinunod nila ng mga daanan para sa kanilang paggawa ng mga kampo sa iba't ibang dako ng Pilipinas sa mga kabundukan. Siyempre dahil sa pinag-usapan natin ng pagti-treasure hunting, kung paano nila dinala yung mga looted, mga treasure na galing sa ibang bansa, ay dinadala nila yan na mano-mano at kasama ng mga bihag na Pilipino at mga Koreano. At yun nga ang sabi ng mentor ko. At sinunod ko lang yung mga pattern na tinuro niya na ganito ang sistema ng kanilang pagtatago ng mga kayamanan. So pagka ganito mga creek ay
nais kong ipaalam sa inyo na ang mga madalas makikita ninyo dito ay yung mga circle o mga butas na medyo malaki na nagpapahiwatig ng mga quick deposit. So alamin muna natin yung mga elemental codes para yung mga coordinate marker alam na natin kung paano basahin. Kasi hindi lang naman mga kanji character yung makikita natin. Mayroon din mga emblem na may mga naka-emboss na kung hindi natin alam basahin ay basagin lang natin yung bato dahil sa pag-akala natin ay naandun pero wala pala. At meron tayong nadaanan diyan kasi sinunod ko yung creek na panorte. Meron tayong nakikitang box na bato nasa gitna ng creek na yan. Pero sa tingin ko ay eroded na yan, kumbaga diyan ay na parte ay eroded na. Or kung hindi naman ay ah, tinanggal na yan ng mga nagte-treasure hunting diyan. Kasi meron ding nagte-treasure hunting pero wala silang gaanong alam sa pagbabasa. Pero okay lang yan dahil wala naman talagang magaling sa pagte-treasure hunting since wala naman tayo mapa na original. Yung mga Hapon nga nahihirapan itumbok na yan eh. Yung ibang mga kinalalagyan ng mga deposito kasi dahil sa nag-e-erode na yung mga lupa. Pero hindi naman basta-basta nagbabaon yung mga Hapon sapagkat alam nila noon na yung mga lupa na eroded ay di sila magbaon ng ganyan. Kaya yung ibig kong sabihin, nalilito lang sila sa pagbalik nila pagdaan ng mga ilang henerasyon. Kasi hindi naman sila ang naglibing noon, yung mga noon pa nila ng mga relatives at sila yung nagbalik. Sila yung mga retrieval teams. Pero matutumbok pa rin nila kasi meron naman silang mapa. Pero ayan yung example ng yung sinasaad doon sa stone map na merong dot. Ibig sabihin, merong medyo malaking looted small stash na posibleng tinakpan lang yan ng malapad na bato or semento. Kaya laging kilatisin mga ka-TH pagka ganito ay siguro ang laman yan ay golden Buddha o hindi naman ay mga coins and jewelries or pwede ring platinum. Mga mahal na mamahalin ng mga metal or hindi naman ay mga gemstone, mga bato na sobrang mahal. At ayan yun namang marka. At ang pattern yan mula marka hanggang sa nakunan ay 2 to 5 and 45 degrees. At hanggang dito lang muna mga ka-TH at salamat sa inyong panonood. At sana po ay matulungan niyo ako sa pamagitan ng panonood. At sana po ay may napulot kayong aral kahit na sa maliit na panahon na nakapag-upload ako ay sinikap kong magkaroon kayo ng idea. Hanggang sa muli mga ka-TH at God bless sa inyong lahat at maraming salamat. Bye!